Nang magpipitch na muli si Kikuchi ay sinenyasan ito ni Toshi kung anong klaseng pitch ang dapat gawin, pero sa halip na makinig ay nainis pa ito dahil para sa kanya ay di hamak naman na mas may experience siya kesa doon kaya hindi siya sumunod. Dahil doon ay nagawa pa ring makahit ni Goro kaya humingi si Toshi ng timeout para sabihin na kung hindi kayang gawin ni Kikuchi ang pitch na isinisenyas niya ay magpapalit na lang sila ng pitcher. Pero dahil sa kagustuhang maglaro ay sinabi ni Kikuchi na susunod na siya sa isisenyas nito. Pagkabalik ni Toshi sa pwesto ay agad na sinimulan ang laro, at tama nga ito dahil hindi nga nahit ni Goro ang bola. Hindi nagtagal ay natapos na ang inning at hindi na naka-score pa ang mafunay little bagay na ikinainis ni Goro. Sa muling pag-uumpisa ng inning ay ang Yokohama Little naman ang magbabat, at bago mag-pitch ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na hindi siya papayag na makascore pa uli ang mga iyon, pero unang pitch pa lang ay nahit agad yun ni Date. Para kasi kay Date ay masyado pa umanong malayo ang mafunay little para sa kanila, kaya hindi matatanggap ng mga ito kung matatalo sila ng Dolphins. Napansin ni Toshi na hindi pa rin nagbabago ang pitch ni Goro bagay na sinang-ayunan naman ni Kasamota, at sinabing kahit sino ay hindi kayang pabagsakin ang team nila sa simpleng fastball lang. Ngunit nang si Mashima na ang sumalang bilang batter ay doon na napagdesisyonan ni Goro na gamitin ang secret weapon niya. Walang sino man ang nakakaalam sa secret weapon na iyon ni Goro kaya ang lahat ay nagtaka kung ano iyon. Hindi nagtagal ay pinaghanda na ni Goro ang catcher na si Shimizu para sa tinatawag niyang Magic Ball G3. Ang pitch na iyon ang nakapagpa-strike kay Mashima kaya hindi makapaniwala ang mga nanonood, sabay sabi ni Goro na sa totoo lang ay ayaw niyang gamitin ang pitch na iyon dahil nakakatawa umano na gamitin yun sa harap ng taong nagturo yun sa kanya. Humanga naman si Toshi sa ginawang yun ni Goro at sinabing malayo ang ginawang pitch na iyon kumpara sa pangkaraniwan nitong ginagawa. Gayunpaman, para kay Kasamoto ay hindi pa rin umano madaling magpabagsak ng team dahil sa pagpalit lang ng pitch, sabay sabi kay Kikuchi na mamili ito ng ibabatong pitch ni Goro at tirahin agad iyon. Ngunit inakala ni Kikuchi na ganun niya lang kadali mapapabagsak si Goro, pero nang mag-pitch na ito ay hindi niya yun nagawang mahit bagay na ikinagulat niya at ng ibang mga taga Yokohama. Humingi si Kikuchi ng pasensya dahil na-out umano ito sa simpleng pitch lang pero sinabi ni Kasamoto na hindi lang basta simpleng pitch ang binibitawan ni Goro dahil iyon ang tinatawag na change of speed sapagkat mabilis nitong nababago ang pitching style kaya nag-iiba ang atake, pero ang totoo ay dropping ball lang iyon at madali umano iyong mahit. Gusto nyo ba ng mapapaglibangan ngayong tag-ulan? Tamang-tama itong application na palagi kong pinapanoodin ng anime, ito nga pala ang Usini. Ang kagandahan dito ay hindi lang anime ang meron dito, dahil meron din ditong movies at sports. Kaya kung nais mo din ito ay nasa pin comment lang sa baba ang kasagutan, salamat. Maya-maya pa ay si Toshi naman ang sumalang at bago tumira ay inaral muna nito ang estilo ni Goro, pero sa huli ay hindi niya pa rin nagawang mahit ang pitching style nito. Dahil doon ay humingi rin si Toshi ng pasensya sa kanilang coach, pero sinabi ni Kasamoto na walang dapat na ipag-alala dahil lamang pa rin naman sila ng dalawa. Gayunpaman, sa isip ni Kasamoto ay sinabi nito na mas magaling si Goro ngayon at seneryoso niyo ng husto ang pag-insayo kaya sigurado umano na makakascore ang mga iyon ng mas mataas kesa sa kanila. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa pang-anim na inning nang walang nakakascore, kaya sa last inning ay sinabi ni Hasegawa na gawin nila ang lahat ng makakaya nila. Sa muling pagsisimula ng laro ay una nang sumalang ang kabadong si Natsumi bilang batter, pero habang naglalakad ito ay pinayuhan ito ni Goro na mag-relax lang dahil kahit hindi naman umano sila manalo basta gawin na lang nila ang lahat ng magagawa nila, at huwag na nilang sisisihin pa ang sarili. Samantala, pagka-uwi ni Takafumi ay dumiretso agad ito sa loob ng kanilang bahay, pero nagulat ito nang makita na wala ang kanyang ama sa loob gayong ang buong pag-aakala nito ay kailangan muna nitong magpahinga. Hindi napansin ng ina ni Takafumi na tumakas kanina si Mr. Ando para pumunta sa Ocean Stadium kahit namimilipit pa rin ito sa sakit. Kasabay ng pangyayaring iyon ay bigla namang nadismaya ang Mafunay Little dahil naka-score na naman ang Yokohama Little. Nakarating na si Mr. Ando sa stadium at laking gulat nito nang makita kung gaano kalaki ang lamang ng Yokohama Little. Dahil doon, nang sisurutan na ang sasalang ay isinigaw dito ni Mr. Ando na hindi pa tapos ang laro kaya lumaban lang ito sabay nawalan siya ng balanse sa katawan kaya agad siyang nilapitan ni Shijino. Naging emosyonal si Mr. Ando habang sinasabi na parang kailan lang ay wala pa sa puso ng mga batang iyon ang baseball, pero ngayon ay nilalabanan na ng mga iyon ang number 1 team sa Japan at pinipilit pa umano ng mga iyon na manalo. Nakita ng mga bata na pumunta pa talaga ang coach nila para sa kanila sa kabila ng kalagayan nito, kaya naman inialay ni Suruta kay Coach Ando ang pagtira niya ng bola. Sunod na sumalang si Shimizu pero bago pa man magsimula ang laro ay humingi muna ng timeout si Kasamoto para sabihin kay Toshi na hayaan na lang si Shimizu at bumawi na lang sa susunod na batter na si Komori.
Laking gulat ng mga bata pati na rin ni na Mr. Ando na napaluhod pa ng papwestohin na si Kimori bilang batter, at nang tawagin na ni Toshi ang infield at outfield na player sapagkat nakita na umano ni Kasamoto ang kahinaan ng bawat isa kaya iyon na ang katapusan nila. Maging sina Mayhara ay halos mawala na rin ng pag-asa, pero kasabay ng pangyayaring iyon ay iniisip ni Kimori ang hindi pagsuko at ang pagtitiis ni Shimizu na siyang tumayong catcher sa malalakas na pitch ni Goro. Ginawa iyong inspirasyon ni Kimori para pilitin din ang sarili na ihampas ang baton kahit na masaktan pa siya. Bilang resulta ay nagawa nilang makascore bagay na labis na ikinagulat naman ni Kasamoto. Natuwa naman si Mr. Ando sapagkat nakakuha pa ng extra inning ang Mifune kaya ibig sabihin ay back to 0 ang score. Humingi naman ng pasensya si Kasamoto sa kanyang team dahil hindi umano niya inasahan na magagawa yun ni Kimori, pero nagulat at natigilan si Kasamoto nang marinig mula sa mga bata ang positibong tugon ng mga ito at sinabing ang mahalaga ay hindi sila natalo, at hindi umano sila magpapatalo dahil gagawin umano ng mga ito ang lahat. Ngunit sinabi ni Shijino na masyado nang hahaba ang laban dahil sa extra inning, at sigurado umano ito na mapapagod na si Goro. Hindi nagtagal ay inianunsyo na ang pagsisimula ng laro. Nung una ay kinakaya pa namang mag-pitch ni Goro, hanggang sa mapansin na rin ng ibang taga Yokohama Little na unti-unti na iyong napapagod at nanghihina. Habang nagpapatuloy ang laro ay napadasal na lang si Mr. Ando na sana ay kayanin pa umano ni Goro. Maya-maya pa ay inianunsyo na ang pagpapalit ng dalawang team para ang Yokohama Little naman ang mag-pitch. Sa halip na si Kikuchi ay si Ryuko ang ginawang pitcher ng Yokohama, at habang nagpa-practice pa lang ay laking gulat ni Shijino nang makita na kahalintulad ng kay Joe Gibson ang pitching style ng bata. Hindi nagtagal ay sinimula na ang last inning, ngunit mabilis na na-out ang tatlong batter ng Mifune Little. Pagkatapos nyon ay si Goro na ulit ang nag-pitch, pero unang hagis pa lang ng bola ay pansin na ni na Mr. Ando na hindi na maganda ang kontrol nito sa bola. Dahil doon ay napatayo si Shijino at sinabi sa coach na kailangan na nilang paalisin si Goro sa mound bago pa mahuli ang lahat dahil nawawala na ang pitching tone yun, kaya ibig sabihin ay hindi na iyon komportable sa braso at balikat nito. Pero sa halip ay naging positibo lang si Mr. Ando kaya tumakbo na paalis si Shijino. Habang tumatakbo ay sinasabi ni Shijino sa kanyang isip na sobra na ang nararamdamang pagod ni Goro sa game kaya malaki ang magiging problema kung magpapatuloy iyon sa fastball, at hindi rin umano ito makakapayag na matulad yun kay Honda. Nang makarating sa dugout ay agad na nakiusap si Shijino kay Momoko na paalisan na si Goro sa mound, at kasunod ng pangyayaring iyon ay nagulat na lang ang lahat nang makita na napaluhod na si Goro. Tumakbo palapit si Shijino habang sinasabi na magpalit na ng pitcher ang Mifune Little, pero sinabi ng umpire na hindi maaaring makialam ang professional player sa game. Nagalit si Shijino pero biglang nagsalita si Goro at tinanong kung bakit kailangan pang ipahinto ni Shijino ang laro gayong kaya pa naman niyang mag-pitch. Nilapitan at kinausap ni Shijino si Goro at sinabing kung magpapatuloy ito sa pagpipitch sa kabila ng ganoong kalagayan ay parang ito na rin umano ang gumawa ng paraan para maging miserable ang buhay nito. Gayunpaman, sinabi ni Goro na ayos lang kahit mangyari iyon, sapagkat ang iba nga niyang mga kagrupo ay nagsakripisyo na sa kabila ng hirap, at ibinigay na umano ng mga iyon ang lahat ng makakaya sa laro para manalo silang lahat sa laban, at iyon umano ang totoong laro para kay Goro kaya hindi niya pwedeng iwan ang laro tulad ng gustong mangyari ni Shijino. Nagpasalamat si Goro sa malasakit ng kanyang uncle Shijino sabay suot ng sombrero, kaya naman sinabi ni Momoko na hayaan na lang ni Shijino na gawin ng bata kung ano man ang gusto nito. Maya-maya pa ay sinimula na ulit ang laro, pero habang nasa dugout ay tinanong ni Shijino si Momoko kung bakit hindi nito pinigilan si Goro, gayong may pangarap pa naman iyon na maging isang professional baseball player. Kapag may nangyari umanong hindi maganda sa braso niyon ay siguradong pagsisisihan yun ni Goro habang buhay. Alam umano ni Shijino ang tungkol sa mga ganoong kaso dahil marami na siyang nakilalang magagaling na hindi na natupad ang pangarap dahil sa injury at isa na doon si Honda. Dagdag pa nito na kung naroon lang sana si Honda ay sigurado ito na hindi yun papayag na mangyari ang bagay na iyon, pero para kay Momoko kung naroon si Honda ay hindi rin umano yun mapipigilan si Goro. Nagpatuloy lang ang laro hanggang sa maka 2 outs ang Mifune Little sa Yokohama bagay na ikinatuwa ng mga ito, kaya napatayo na lang si Shijino habang sinasabi sa sarili na nagkamali nga siya dahil may mas importante pa kesa sa pangarap na maging pro. Kasabay ng pangyayaring iyon ay napansin ni Kasamoto na nawawala na ang pitching form ni Goro dahil sa pagod kaya nahihirapan na iyon sa pagkontrol ng bola. Gayunpaman, laking gulat niya nang makita na ang huling dalawang baton yun ay mas bumilis pa kesa sa dati kaya nagtaka siya kung saan kumukuha ng lakas si Goro para gawin iyon, at sa muling pagbato nito ng bola ay na-strike out na naman nito ang batter. Humanga si Shijino kay Goro at sinabi sa sarili na siguradong mahihigitan pa nito si Honda. Ngunit sa muling pagsisimula ng laro ay sumalang naman si Goro bilang batter pero kasabay ng paghampas niyon ay ang pagbagsak naman ng katawan nito sa lupa.
Gayunpaman, tumayo ito at nagagawa pa rin itong mahit ang bola kaya inisip ni Kasamoto na delikado na ang team niya. Tinawag ni Kasamoto si Toshi at itinuro ang first base dahil kapag nahit ni Goro ang bola ay mananalo ang mga iyon kaya babawi na lang umano sila sa mga susunod na batter. Kasabay naman ng pangyayaring iyon ay nagtataka si Ryuko kung bakit ngayon ay hindi niya na magawang talunin ang mga lalaki. Dahil doon ay natigilan si Ryuko kaya humingi muna ng timeout si Toshi para kausapin ang tulala na si Ryuko. Doon sinabi nito na kahit ganoon ang kondisyon ni Goro ay hindi pa rin iyon sumuko at nagawa pa niyon na ma-out sila ni Mashima, at mag-isa rin itong kinaya silang lahat, pero kahit ganoon ay hindi umano susuko si Ryuko at susubukan nito ang tatag ng loob ni Goro sa tunay na laban, lalo na at grade 6 na siya kaya malamang ay iyon na umano ang huling laro niya laban sa mga lalaki. Biglang nagsalita ang kanilang coach na kanina pang nakatayo doon, at sinabing ang lakas naman ng loob ni Ryuko na isakripisyo ang sitwasyon ng team dahil lang sa mga personal nitong dahilan. Sinubukang magpaliwanag ni Ryuko ngunit tumalikod na si Kasamoto at sinabing gawin na lang nito kung ano ang gusto nitong gawin, pero humanda umano ang mga ito sa parusa kapag natalo ang mga iyon sa game. Hindi nagtagal ay pinabalik na ni Kasamoto ang dalawa sa pwesto, at doon ay makikita na parehong ayaw magpatalo ng magkabilang team sa laban na iyon. Ngunit sa huli ay ang Mafune Little ang nanalo dahil sa pagsusumikap ni Goro na maipanalo ang team nila sa kabila ng panghihina ng katawan nito. Masayang-masaya ang mga ka-team ni Goro, habang dismayado naman ang Yokohama Little sa kanilang pagkatalo. Kahit nasa loob na ng bus ay wala pa ring kibo ang mga bata kaya sinabi ni Kasamoto na naging maganda ang laro at maganda naman ang ipinakita ng mga ito kaya wala umanong dapat na ikahiya ang mga iyon. Bagamat natalo ay proud pa rin umano si Kasamoto sa mga bata kaya dapat ay kalimutan na lang nila ang lahat ng sakit at magsimula ng panibagong bukas. Sa sinabing iyon ng coach ay naiyak na lang ang mga bata, habang ang Mafune Little naman ay tahimik lang habang sakay sa tren dahil hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na natalo nila ang Yokohama Little. Nang sumunod na araw ay agad na pina-check up ang balikat ni Goro sa isang espesyalista kung saan sinabi ng doktor na hindi muna ito makakapag-pitch ng isang buwan. Nung una ay hindi yun matanggap ni Goro lalo na at may laro pa sila sa susunod na linggo, kaya pinayuhan ito ni Momoko na magpahinga muna at ipaubaya na muna sa team ang laban dahil sigurado naman umano ito na maiintindihan ng mga yun si Goro. Nakinig naman si Goro kaya nang sumunod na araw ay nagdala si Shijino ng manual exercise para sa mga injured na player na makakatulong umano sa mabilis na paggaling ni Goro. Habang nagtitiklop ng mga damit si Momoko ay biglang napatanong si Shijino kung magugustuhan kaya siya ni Goro. Tumugon si Momoko at sinabi na huwag itong mag-isip ng kung ano-ano, sapagkat kahit may ugali umano si Goro ay sinabi naman yun na kung si Shijino ang magiging papa niya ay ayos lang iyon sa kanya. Dahil doon ay masayang umuwi si Shijino pero habang nagmamaneho ay napahinto ito ng mamukhaan ang bisikleta ni Goro. Bumaba siya para tingnan ang bata, pero laking gulat niya nang makita na sinusubukan ng mag-pitch ni Goro kahit pinayuhan na ito ng doktor na isang buwan pa bago ito makapag-pitch ulit. Nadala ng galit at pag-aalala si Shijino kaya nang lapitan nito ang bata ay nabigla siya at nasample iyon. Agad din naman siyang humingi ng paumanhin sa nagawa niya at sinabing hindi niya sinasadya, ngunit nagalit si Goro at sinabing iwan na siya nito dahil hindi naman problema ni Shijino kung ano man ang nangyari sa balikat niya. Nagsalita si Shijino at sinabing problema niya iyon dahil kung hindi niya sinabi noon kay Honda na magpalit ng posisyon bilang batter ay buhay pa sana iyon ngayon. Isinisisi ni Shijino sa kanyang sarili ang nangyari kay Honda, at sinabing bilang matalik niyong kaibigan ay responsibilidad niyang tingnan si Goro at Momoko kaya hindi niya pwedeng pabayaan ang dalawa habang nabubuhay siya. Muli ay sinabi ni Shijino kay Goro na huwag nitong puwersahin ang sarili nito, kaya sinabi ni Goro na ititigil na niya pero hindi umano si Shijino ang papa niya, at kahit kailan ay hindi siya sinaktan ng papa niya. Umalis na si Goro para umuwi, at nang makarating sa bahay ay agad na ibinigay ng mama niya ang iniwang libro ni Shijino. Pagkatanggap ay dumiretso si Goro sa kanyang silid para tingnan ang libro, at doon nito nakita ang sulat na inilagay ni Shijino. Pagkabasa niyon ay tumakbo si Goro palabas bagay na ipinagtaka ni Momoko nang bigla nitong makasalubong si Shijino sa labas. Bumalik ito para ibigay ang bowl ang naiwan kanina ni Goro, kaya doon na humingi ng pasensya ang bata dahil nabastos niya ito kanina. Naluluhang sinabi ni Goro na hindi niya naisip na wala ng ibang tao na posibleng mag-alala para sa kanya, pero hindi umano niya kaya nasumuko na lang dahil malayo na ang narating nila kaya ayaw niyang madismaya ang team niya. Nilapitan ni Shijino ang bata para patahanan at sinabing siguradong mananalo ang mga ito ng ilang ulit kung ganoon ito sa mga kaibigan nito. Makalipas ang isang linggo matapos ang laban nila sa Yokohama Little ay nagawang maging 4th place ng Mafune sa game kahit papano. Lumipas pa ang araw hanggang sa dumating na ang taglamig, kung saan pinakasalan na ni Shijino si Momoko na dinaluhan naman ng mga kamag-anak at malalapit nilang mga kaibigan. Masaya si Goro para sa dalawa, pero nang makaramdam ng inip ay lumabas muna ito at doon niya nakita si Mr. Ando.
Binati siya nito sa pagkapanalo ng team, sabay tanong kung ayaw ba talaga niyang ipaalam sa mga katim ang tungkol sa paglipat nila. Sumagot si Goro at sinabing babalik naman siya kaya ayaw niya nang ipaalam pa sa mga iyon, sabay na maalam kay Mr. Ando. Lumipas muli ang mga araw at dumating ang paboritong panahon ng mga Little Leaguers, ang spring season. Nagkaroon ng bagong miyembro ang Mafune Little, at sa mga panahon ding ito ay gumaling na ng husto sa paglalaro si Shimizu, habang gumaling naman na ang kaliwang kamay ni Komori. Habang nagpa-practice ang mga ito ay dumating si Goro para mag-practice ng pitch kahit sandali. Bilang catcher ay napansin ni Komori na mas mabilis na mag-pitch ngayon si Goro, habang sina Sawamura naman ay hinangaan ng mga bagong miyembro dahil nagagawa ng mga iyon na mahitang ganoong klase ng pitch ni Goro. Pagkatapos yun ay nagpaalam na si Goro at sinabing hindi niya alam kung makakabalik pa siya sa 1 linggo, pero babalik naman umano siya balang araw bagay na ipinagtaka ng 5. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ulit ang pasukan sa paaralan, at ngayon ay nasa ika-5 baitang na sila. Habang nagsasalita ang guro sa harapan ay nagtataka si Shimizu kung bakit hindi pa dumarating si Goro, nang biglang sabihin ng kanilang teacher na nag-transfer na iyon sa ibang school sa Fukuoka bagay na ikinagulat ng tatlo. Natigilan ng mga ito pero kahit ganoon ay may isang bagay na sigurado si Komori. Makabalik man o hindi si Goro sa team ay mananatili iyon sa puso nila.